Ganito pala karami ang mga NBA team na interesado kay Kevin Kembao sa NBA Summer League at ang dalawang dekalibreng NBA player na nagrekomenda kay KQ sa NBA kilalanin. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So maliban nga kay Kai Sotto, Bobby Ray Parks Jr. ay meron pa tayo ngayong Pinoy-blooded young player na makakatahak sa isa sa event ng pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Ito nga yung tao ng Summer League ng NBA. Para sa ilan nating mga kababayan na hindi pa alam ang kompletong info regarding sa Summer League ng NBA, ito yung liga na kung saan ay pinapalaro ng mga NBA teams ang ilan sa kanilang mga bagong draft na mga manlalaro. Kasama na nga ang kanilang mga special picks sa mga drafted players. Kaya naman tulad ni Kai Sotto noon ay malaking bagay ang mapili ng isang NBA scout at mapalaro dito sa kanilang kupunan sa Summer League dahil may tuturing itong big shot para sa NBA dream ng isang player. Sa siya ang buhay na patunay na kayang makakakyat ng isang malalaro sa isang NBA roster ay ang Japanese point guard na si Yuki Kawamura ng Memphis Grizzlies. Kaya this time ay tayong mga Pinoy naman ang muling magkakaroon ng malaking opportunity sa National Basketball Association. Yes, tuloy na at wala nang makakapigil pa sa balak mabuong NBA dream ni Kevin Kembao sa NBA. Di tulad ng nakarang taon kung saan ay tinapos lang muna nito ang kanyang commitment sa kolehiyo. Ngayon ay wala nang makakapigil nga dito. At sa isang podcast ay nakapaglatag pa ng ilang info si KQ ukol sa mga susunod na akbang nito lalo na sa Summer League. At dito nga natin napag-alaman na hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo, kundi 5 mga NBA teams ang may interes sa ating kababayan na palaruin sa kanilang mga kupunan. Hindi na nga lang pinangalanan muna ni KQ ang mga team na ito pero sinabi nito na ang unang gagawin niya pagdating sa Amerika ay training muna bago tumungo sa NBA team na mapipili ng kanilang kampo. Yes, sa libo-libong mga mahusay na mga malalaro sa mundo ay ang mabigyan ka lang ng pansin ng ilang NBA team scouts o ma-invite ka sa Summer League ay jackpot na, hindi ba? Bonus na lang siguro talaga kung makalaro at mabigyan ka ng disenteng mga minuto sa game. For the record ay ang isang NBA team lang sa 5 interes kay KQ ang mabibigyan natin ng sure na pagkakilanlan. Ito nga yung team ng New York Knicks na nauna nang nagbigay ng interes kay KQ last year pa. Sa mga susunod na araw ay alamin naman natin ang mga natitirang 4 na NBA teams na interesado pa dito sa ating kababayan. Samantala, nabanggit nga natin na dapat ay nakarang taon pa nakakalaro si KQ sa NBA Summer League. Kaso nga lang dahil nga sa commitment nito sa DLSU ay pinagpaliban muna nito ang kanyang NBA dream. At sa podcast din na ito ay na-mention ni KQ ang dalawang former NBA player na kanyang nakasama sa isang team na nagbigay sa kanya ng idea na ituloy ang kanyang pangarap. Ito nga yung former Brooklyn Nets center na si Alan Williams at ang 8-time NBA All-Star na si Dwight Howard. Ayon pa rin kay KQ ay noong maglaro ito sa Strong Group Athletics at nagpakitang gila sa ilang laro nila ay kinausap daw siya ng NBA champ na si Howard at sinabi daw nito na why not try the NBA. Again, dahil nga sa mas pinili nito ang legacy sa kanyang college team ay hindi tumuloy si KQ. Fast forward ngayon sa KBL ng Korea kung saan ay nagpakitang gilas mula si KQ ay ang former NBA center naman na si Alan Williams na kanilang import sa team ay ang nagtanong naman kay KQ. At ang tanong ay parehong-pareho sa tanong noon ni Howard na why not try the NBA. Dahil nga puro mga legit NBA personality ang nagpupush kay KQ kung kaya't eto na't may isa sa kutuparan na rin sa wakas ang unang step ng kanyang NBA dream. Kaya sana instead of bashing at pagkomento ng mga bagay na makakapag-down sa confidence ng ating kababayan ay atin na lamang palakasin ang loob nito bilang mga kapwa niya Filipino.